What's up mga katunay? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Meron tayong bibigyan na reaction ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas Balita TV. Ayan ha. Siyempre, supportahan natin ang channel ni Pinas Balita TV at siyempre, pati itong channel ko, pakisuportahan nyo mga katunay, Tunay na Kritiko. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe kung di pa kayo nakakapag-subscribe. So, huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang hatid sa atin ni Pinas Balita TV. Pasok! Magandang balita. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa bosses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Syempre, supportahan natin yan si General Macanas, ang The General's Viewpoint. Pagpatuloy natin. Prosecutor na nang usig o kaya nagsampa ng kaso kay Tatay Digong. Si Gaban na dismiss na. Ito, DW News. International Criminal Court members voted on Friday kapon to dismiss Karim Khan as chief prosecutor following allegations of sexual misconduct. The Associated Press and Reuters news agencies reported. A British barrister, Khan was accused of sexual misconduct with a female aide, allegations which he repeatedly denied. He had been temporarily removed from his duties at the ICC in June, following a report by the executive committee of the court's oversight body that found he had committed serious misconduct. In all, 82 members of the court's 125 member states voted in favor of Khan's removal, while 13 voted against and 15 countries abstained. Khan, 56 years old, made headlines in 2024 when he successfully applied for arrest warrants against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Defense Minister Yoav Gallant over the Gaza war, as well as leading members of the Hamas militant group who have since been killed. All active ICC warrants will remain in place despite Khan's dismissal because only ICC judges have the authority to withdraw warrants. So, yan na po. Yung chief prosecutor, ito yung nagsampa ng kaso kay Tatay Digong natin. Kaya na nga ba sinasabi ko eh. Ayaw nyo kasing tigilan si Tatay Digong. O, kita mo. Pati ikaw, Khan. Inaabot ng karma. Kaya nga lahat ng bumabangga kay PRRD sa mga Duterte, talagang inaabot ng karma. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, wag na wag kayong magbibiro sa pangalan ng Duterte. Ganun yan. Kasi pansinin nyo. Diba? Kaya nga kung ako sa inyo, tigilan nyo na yung pangalan ng mga Duterte. Tigilan nyo na sila. Kita nyo, karma na ang bumabalik sa inyo. Diba? Kita nyo, pati itong si Khan, no? Nakan na. Si Gaba, tanggal na. Siya na nagsasampa ng kaso, siya naman pala ang may kalukuhang ginawa. Kaya sa ating Tatay Digong. Yun ang hirap eh, no? Parang dito sa atin eh. Yung may mga kalokohang ginagawa, sila yung nagsasampa ng kaso kay BP Sara. Tapos yan si Khan, siya yung may kalokohang ginagawa, siya yung nagsampa ng kaso kay PRRD. Ang tindi ngayon, no? Kung sino yung may atraso, siya ang bida. Laban lang po kayo dyan, Tatay. Stay strong. Ako, pinagdarasal ko. Magandang development yung all-out war declaration ng US government against ICC. Yes. Sana magtagumpay ito. Mayroon ng isang bansa na nag-respond sa panawagan ng US na mag-withdraw ang mga iba't ibang bansa pagsuporta sa ICC. Yung Venezuela. Yung Venezuela. Tama ba? Yeah, Venezuela. Irrevocable withdrawal ang kanila. Sana madagdagan pa. Kasi over the years, sabi na rin, 5 years from now. Tingin ko, General, baka magsunod-sunod na yan eh. Diba? Lalong-lalo na sa mga issue ng ICC ngayon. Pronouncement ng US is brick by brick. Kung building ba, patutumbahin nila ang ICC, removing brick by brick. Kaya member states sa ngayon is ilan ba? 100. Ilan ba yung member states ng 125 member states? Minus 1 na. So, senaryo lang, 5 years from now, kung hindi man maubos kakaunti na lang ang member states, hihina na ang ICC. Kung mahina ng ICC, lalo na in terms of financial support, hindi na nila kayang wala na. So, mapipilitan silang i-release ang ating Tatay Digong. Talagang syempre, magiging free na. Diba? Magiging free as a bird na si Tatay Digong. Yun lang naman ang hinihintay natin eh.
'Di ba? Katulad niyan, is nagwi-withdraw na, umaalis na yung isang bansa. Pero sa tingin ko nga, gaya na sinabi ko kanina, magsusunod-sunod na yan, lalong-lalo na, is yung Amerika, alam naman natin, yung Amerika, powerful na bansa talaga yan. No? Ang salita niyan talaga, salita. Oh, syempre, malabong hindi sundan ng iba yan. Oh, kung hindi man sundan ng iba, yung sinasabi ng Amerika, is maaari na matauhan yung iba. Kung yung usual process lang, yung trial, nako, baka abutin ng 10 years ang trial sa ICC. Mananalo man si Tatay Digong sa kanyang kaso, baka by that Layo. time, masyado na siyang matanda. Oo. Kaya ito na siguro ang shortcut para Oo. makalabas si Tatay Digong. Tama. Withdrawal ng mga member states. So, laban lang po. Magandang pangyayari sa ating bansa. Kasi talagang makakalaya na si Tatay Digong dahil sila nagsasabi na may kaso si PRRD sa ICC. Ayun. Kaya pag nawala ang ICC, wala nang kaso si Tatay Digong. Kaya makakawi siya ng Pilipinas. Ngayon, baka mamaya habulin naman ng iba. 'Di ba? Dito sa Pilipinas. O, okay lang, sige, habulin nyo kung gusto nyo habulin. At alam naman natin, si PRRD haharap yan. No, siguraduhin nyo lang talaga, yung mga ebidensya nyo is tama talaga. 'Di ba? Nakakahiya kasi yung ginawa nilang yan. Paulit-ulit nating sinasabi. Mantakin nyo, dinala si Tatay Digong doon, tapos mahina yung ebidensya nyo, walang kakwenta-kwenta. Pinakulong nyo lang si PRRD. Parang ang ginawa nyo lang is talagang pinatapon nyo lang si PRRD sa ibang bansa eh. Gaya ng ginawa sa ibang bayani natin. Ganun yung ginawa nyo. Para mawala yung presensya niya dito sa Pilipinas. 'Di ba? Kasi alam naman natin na kapag nandito si PRRD ay makakadagdag yun sa exposure ng mga kakandidato. Alam nila na mas lalakas pa. Oh. Pero kahit na tinanggal yung si PRRD, is patuloy pa rin na nagiging malakas ang yung kahan nila. Di ba? Lalong-lalo na siguro pag dinagdag si PRRD yan. Pag nakita si PRRD at mag-endorse siya, yun ang ayaw nilang mangyari. Kaya nga pati si BP Sara gusto rin nilang mawala. Kahit pinipersecute ng administrasyong ito ang mga Duterte, nangunguna pa rin sila, mga Duterte sa latest survey. Kasi sa totoo lang, kaya sila nangunguna, tayong taong bayan ay naniniwala sa kung ano ang adhikain ng mga Duterte. At alam natin na wala silang kasalanan. Ngayon, kaya sila bumabagsak, no? Dahil ang taong bayan hindi kumakampi sa kung sino ang mga taong galit sa mga Duterte. Kaya bumabagsak din ang administrasyon. Ngayon, ang nagpapapaniwala lang sa mga pinagsasabi nila laban sa mga Duterte, ang mga nagtutulong-tulong lang at nagsasama-sama, ay yung mga taong galit sa mga Duterte. Yung mga nakapwesto. Pero sa taong bayan kasi wala eh. 'Di ba? Gaano lang ba yung nakikita nating nagrarally laban kay BP Sara? Kakaunti lang. Pero yung mga tao na talagang nakasuporta sa mga Duterte kapag lumabas ay talagang napakarami. 'Di ba? Nung dinala lang sa dahig si PRRD, kita mo. Buong Pilipinas talaga is nakita natin kung paano sumuporta. Pati ang mga OFW natin na kababayan talagang sumuporta kay PRRD. President, nangunguna si BP Sara. Sa Vice President, nangunguna si Bongo at Senator Padilla. Sa senatorial race naman, 6 na kakampi ng Duterte. Malakas pasok pa rin. Sa budget 12. Ibig sabihin, buhay na buhay pa ang Duterte magic. Sabi nga ni Professor Ronald Holmes ng Pulse Asia, yung Duterte narrative, Duterte brand of leadership, discipline, governance, malakas pa rin. yung kamay na bakal, yan, buhay na buhay pa sa diwa ng mamamayang Pilipino. Kaya ngayon, namamayagpag ang mga aliado ni Tatay Digong sa mga survey. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas Balita TV at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay na masasabi niyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.